Hello kaibigan, nasuspend ba ang account mo sa GCash? Don't worry dahil later, ituturo ko sa iyo kung ano ba yung dapat mong gawin and syempre bibigyan din kita ng letter na pwede mong ipasa kay GCash para maayos yung account mo. Anyway, ano ba yung mga reason kung bakit nasususpend ang isang account? Maaari meron ka nalabag na patakaran ng GCash or meron kang multiple accounts. Remember, pwede naman ang 5 GCash account pero dapat per number isang account lang. Okay? And marami pang ibang pwedeng dahilan pero hindi ko na isa-isahin. Stop po na lang ang video para mabasa mo, okay? So right now, ayan, pupunta tayo sa Chrome dito and itatype natin sa Google yung submit ticket. And mahalaga to para ma-address agad yung issue natin at ma-open na natin yung ating account. Tap natin yung Help Center and hintayin lang natin mag-load. Then here, tap natin yung 3 dash dito sa may taas and i-select natin yung Contact Us and scroll lang natin pataas. Then makikita natin itong Chat with Gigi. And habang loading pa mga kaibigan, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you. Then after tayong i-greet ni Gigi, type na natin dito yung submit ticket para mabigyan na tayo ng form and isend lang natin. Dito lang tayo ng respond ni Gigi and itatap natin dito yung show form or yung submit a ticket form. And here, ito yung mga kailangan natin i-provide kay GCash para makita nila at ma-investigate nila yung ating account. So yung ating email address na nakalink sa ating account, yung ating registered full name, yung ating mobile number, and here, sa concern category, pipili lang tayo dito na makakapag-describe sa ating account. Scroll lang natin pataas and then hahanapin natin yung My GCash account here. So tap natin dito yung arrow and dito pipili pa tayo ng another description ng ating problem. So scroll lang natin pataas hanggang sa makita natin yung pinaka best description. Hindi natin ha. Meron pa ata sa tuloy. There you go. So kung basic account, and my GCash basic account was suspended, please transfer the funds to my newly fully verified account. So kung gusto mo i-transfer yung funds mo from your basic account na nasuspend, ito yung i-select mo. Pero pag ang gusto mo naman, ma-unlock yung account mo at makapagbigay ka ng complete verification, syempre para magamit mo pa rin yung account mo, ito yung pipiliin mo. So depende yan sa iyo kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo bang ipasa na lang sa ibang fully verified account mo yung laman ng basic account mo or eto dahil gusto mo pa rin magkaroon ng access sa iyong account. Pero kung fully verified naman yung GCash account mo pero nasuspend, katulad nga ng sabi ko sa iyo, mayroong mga possible reasons kung bakit nasususpend ang isang account, pwede mo naman yan i-indicate dun sa may concern box later, okay? So dito, date of birth, ilalagay mo lang. And ano ba yung email na naka-registered sa iyong old account. And mag-upload ka ng valid ID at magsaselfie ka habang hawak mo yung valid ID mo. And dito, ito yung mga tinatanggap nilang ID. So, tap natin to para makita niyo yung conditions ni GCash. So, ito yung mga accepted IDs. Kailangan hindi expired yung IDs mo and dapat hindi damaged at dapat ay nasa clear and good condition. Saka yung actual ID mo dapat ay physical ID, hindi yung paper. Then kung wala ka naman valid ID, okay lang yan dahil meron din naman silang option dito which is magpaparegister ka sa PSA para magkaroon ka ng national ID. Tatap mo lang itong PSA official website para makapag-register ka and magsasabit ka doon ng required documents. Kapag naka-request ka na or nakapag-register ka na for national ID, hindi mo agad makukuha yan. Pero don't worry dahil pwede ka naman kumuha ng digital national ID. And tatanggapin yun ni GCash. Punta ka lang dito sa may PSA website. Then sa loob ng ating GCash account, pag na-open na natin, itap lang natin doon yung verify now. Ito ay para sa mga basic account lang. Since dahil for suspended yung ating tutorial today, general na din to, kahit fully verified ka na, pwede ka rin naman talaga magsabit ng ticket para ma-address nga yung issue. So babalik tayo dito, nag-back lang ako. And here, pipiliin ulit natin yung concern category dahil nawala siya nung kinlik natin kanina yung link ng GCash for PSA ID. So hanapin lang natin ulit dito. Wait, scroll ko lang pataas. Then nasa dulo yun, di ba? Ito, may GCash basic account. Then here, ilagay na natin ating date of birth and bibigyan ko na kayo ng sample kung saan ito na din yung ibibigay nyo mismo na letter kay GCash. Dito natin ilalagay sa may other information or about your concern, okay? Now dito, mag-a-add din tayo ng picture. So, 2 picture yung ibibigay natin. Yung una, yung settings ng ating cellphone kung saan makikita yung ating mobile number na nakaregister dun sa ating account. And yung pangalawa naman, yung picture kung saan makikita na suspended yung ating account at di tayo makapag-login. Then once na ma-upload na natin dito, ilalagay na natin dito yung ating concern. So pwede nyo na din gayahin to. And after that, pwede na natin i-tap yung submit and maghihintay na lang tayo ng respond kay GCash dun sa ating email.
Please take note na nakadepende kay GCash kung ano ba yung makikita nila sa ating account dahil iba't iba naman yung reason kung bakit nasususpend ang isang account. So mahalaga na hintayin natin i-respond nila and sabihin nila kung ano ba yung problem ng ating account. For example, nagkaroon tayo ng violation sa ating account, malalaman natin yan after natin mabasa yung respond ni GCash dito sa ating submission ng ticket. Okay, hanggang dito na lang ang video natin kaibigan. See you around.